pala is hindi ka na mag-convulsion na and may pain at hindi ka na mag-perspire. Yan, tama yun, Ma'am Amelie, ano? Kaya nga siya tinawag na heat stroke. So stroke, di ba medyo ina-associate natin siya sa brain. And yung symptoms niya sa dulo, para siyang na-stroke. Kasi nga, nagkukumpulsyon, nawala ng malay, yan, kaya siya naging Ano yung parang yung katawan, parang nagto-turn off? Basically, napakagandang explanation yun technically. Basically, parang nagsha-shutdown, nagto-turn off yung katawan. Sa sobrang init, hindi na siya makapag-function properly. Everything else nagsha-shutdown. And pag nag-shutdown, one step na yan na pwede nang mamatay yung pasyente. Ang heat stroke ba, pareho din ng stroke na nangyayari na half body, parang nakaparalyze? Mas sa heat stroke, mas pantay na pareho. Pantay. Kasi buong brain ang pwedeng maapektuhan. Hindi kagaya sa brain stroke na yung may nagbara or may pumutok. Usually one side lang yung apektado sa brain. Kaya kalahati lang yung affected. Pero sa heat stroke, buong brain pwedeng maapektuhan. Kaya yung epekto niya mas generalized. Meron dito nakalagay ng pagkulo ng tiyan at hallucination. Ayan. So yung pagkulo ng tiyan, basically parte din yan nung kakulangan ng pag-ikot ng dugo sa iba-ibang parte ng katawan. So mangyayari niya para tuloy ikaw nagugutom or sumasakit yung tiyan mo. At kasama na din doon na pag tayo nininervyos, diba? Dati, I'm sure nung mga bata tayo or pag nagpipresent tayo sa harap ng klase, pag minsan sumasakit yung tiyan natin. Sinyalis yun na medyo nasi-stress yung katawan natin. So part din yun sa heat stroke. So ibig sabihin, pag medyo pumukulo, sumasakit yung tiyan, part yun na baka masyado nang na-stress yung katawan. Yung sa hallucinations naman, parte yan nung pag naapektuhan yung utak. Ano yun? Parang the person will be seeing things that are not there? Kasi parang kumbaga, ang classic example niyan would be yung nagkakaroon ng mirage sa desert. Di ba sasabihin nila parang may nakikita akong Parang lumulutang sa ulap na parang nawawala. Yun ang Parang hallucination. you're seeing na may isang structure doon na wala naman. Yun. Yeah. Sa edad naman, sino-sino ang mga maaaring tamaan ng heat stroke? Meron bang edad o status ang pwedeng tamaan ng heat stroke? Yan. So magandang tanong din yan, Sir Gani. Kasi ang pinaka-common na pwedeng tamaan talaga ng heat stroke would be yung sobrang bata at saka yung mga nasa senior citizen age na. Yung medyo sobrang bata kasi, pinakamalaking problema nila dyan, hindi pa sila makapagsalita. So yung mga babies, mga sanggol. Hanggang 2 years old, Toddlers. ganyan. Kung hindi pa masyadong makapag-express ng kanilang pangangailangan. Kumbaga, init na pala sila, hindi man nila masabi sa'yo na mainit. Sobra. Oo. So, kung kunwari, hinahayaan mo lang silang maglaro, ganyan, pwedeng hindi mo yun mapansin. Pangalawa, kumpara sa katawan nila, ang skin kasi yung kumbaga pangkalahatang area ng balat ng bata, mas malawak kumpara sa atin, relative sa size nila. Which would mean, mas maraming pwedeng sumingaw na init or lamig para sa kanila, kaya sila very prone. Yung elderly naman would be, part noon would be, syempre marami, kumbaga sa kotse old model. So medyo may mga ibang parte ng medyo nagpapalya, kaya mas prone sila. Yan, so, ang isa pa na kailangan bantayan, kasi pinag-usapan nyo kanina yung mga nagbabakasyon, isa yan sa mga nagiging prone magkaroon ng heat stroke, mga elderly na nagsasunbathing, nakakatulog sila. So, exposed sa init talaga. Yan. So, kung age ang pag-uusapan, yun yung pinaka-at risk. Mamaya din, tatanungin din namin kung yung mga may nararamdaman na sa katawan, alin sa kanila ang may malaking potential na magkaka-heat stroke if they'll be exposed to extreme heat. At saka anong remedy, anong lunas, ano yung mabilis na immediate na gagawin ng mga kasama nito, kasama sa bahay kaya, just in case meron silang ine-expect nila o inaasahan nila na heat stroke ang nangyayari sa kanila kasambahay. Yan lang po kayo at narito muna